Hello, kamusta tayo? I worship the Almighty Father for letting us understand His words. So ngayon, naiintindihan na natin kung ano yung mga nasa prophetic books. And it's a warning for us. And also, the prophetic books, they are giving us hope. Someday we will be with our Father. We will rule with Jesus Christ. And so we must thank Jesus Christ for giving His life to save us. And He introduced us to the Almighty Father. So si Jesus yung pattern natin. Siya yung susundan natin. Yung kanyang ways. Yun ang lalakaran natin. For now, we are not perfect. But time will come, we will be just like Jesus. Ngayon, nagkakasala pa rin tayo. Pare-pareho tayo. Pero, alam natin na meron tayong future and hope at pinapatawad tayo ng tatay natin sa mga kasalanan natin kahit gaano pa kadumi yung mga kasalanan na nagawa natin. At lagi tayong sinasabihan ni Almighty Father, do not be afraid. No? Sabi ni Almighty Father, do not be afraid. Ang dami niyang sinasabi dito sa Old Testament. Sinasabi niya, do not be afraid. At sa New Testament, si Jesus naman nagsasabi sa atin, no? Do not be afraid. I will never leave you orphans. Iingatan ko kayo. Ganun din si Jesus Christ. Si Almighty Father, ganun din. Iisa ng hangarin. Iisa ng goal. Kaya pag nag-glorify si Jesus Christ, nag-glorify din si Almighty Father. No? The Father and I are one, sabi ni Jesus Christ. Lagi kong gustong ulit-ulitin yun. Ulit-ulitin natin lagi yun, na iisa ang goal. Hindi iisang person, kundi iisa ang goal. Magkaiba si Almighty Father, magkaiba si Jesus Christ, pero iisa ang goal, iisa ang hangarin. Si Jesus Christ, the man clothed in linen, and the man with an inkhorn, at siya yung may Lamb's Book of Life. No? Si Almighty Father, ang Creator natin. Siya ang may-ari ng kaluluwa natin. Siya ang may-ari ng katawan natin. Wala tayong pagmamay-ari kahit isa. Dito sa mundo, kung may may-ari tayo, no? Hindi sa atin. Kay Almighty Father. Dahil yung health natin, kay Almighty Father din. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kaya lagi nating purihin si Almighty Father at si Jesus Christ. Dahil yun sa kanilang pagmamahal. Last time, no? Natapos natin yung Isaiah. Hanggang chapter 66 tayo. Mahirap intindihin yung Isaiah, no? Kung hindi tayo tinutulungan ni Almighty Father. Kung on our own, hindi ko maiintindihan yon. Ipapasalamat ko kay Almighty Father sa kanyang wisdom and knowledge na ibinibigay sa atin. So, ngayon naman, nababasahin natin si Jeremiah. Kilala niyo ba si Jeremiah? Kilala niyo ba si Jeremiah? A book of din to sa Bible, no? Kung hindi kayo familiar sa Bible, maraming mga prophets dito na books ng mga prophets, sila Nahum, Obadiah. Pero ang isa-isahin muna natin kung sino yung unang prophets
simula nung naging king si Saul. Simula nung nagkaroon ng king ang Israel. Okay, simula nung nagkaroon ng king, doon natin umpisahan. So, ang unang prophet, simula nung nagkaroon ng king, si Samuel. Tapos ni Samuel, si Nathan. Ilalagay ko yung link para makita ninyo. After nun, nung si David naman, Samuel at saka si Nathan ang prophet. Tapos, nung sumunod na king, si Solomon, ang naging prophet, si Nathan pa rin. And then, na-divide yung kingdom. Nagkaroon ng kingdom of Judah and kingdom of Israel. Dahil yon sa kasalanan ni Solomon. Kaya na-divide yung Israel. Nagkaroon ng kingdom of Israel and kingdom of Judah. So, ang kasama ng kingdom of Judah ay tribe of Judah and tribe of Benjamin. The rest, Israel, no? Kingdom of Israel. So, under ng kingdom ng Judah, si Shemaiah, si Hanani, Obadiah, Joel, Isaiah, Micah, Habakkuk, Zephaniah, Jeremiah, Ezekiel, Haggai, and Malachi. Yun yung sa may kingdom ng Judah. Pero sa kingdom naman ng Israel, may counterpart. So, ang kapanabayan ni Shemaiah, si Abijah. Naintindihan kayo yung sinasabi ko. Ilalagay ko yung link. Ang kapanabayan ni Hanani, si Micah, Elijah, no? Saka si Jehu. Ngayon, ang kapanabayan naman, or counterpart naman ni Obadiah sa Israel ay si Elisha. No? Siya naman. Tapos, ang counterpart naman ni Joel, si Elisha pa rin. Tapos, ang counterpart ni Isaiah at saka ni Micah, si Amos, si Hosea, si Jonah, at saka si Micah. So, mag-counterpart pala, magkapanabayan pala si Jonah. At saka si Isaiah. Kilala niyo naman si Jonah, di ba? Hindi niyo makilala si Jonah. Yung, nilulun siya ng malaking isda. Kapanabayan ni Isaiah yon. Tapos, after na may Micah, si Nahum, at saka si Daniel. Ang counterpart ni Daniel, si Habakkuk, Zephaniah, Jeremiah, and Ezekiel. Ilalagay ko yung link para hindi kayo malito. Para makita ninyo. Pati yung timeline. At makikita rin ninyo kung sino yung mga kings. At kung mapapansin niyo yung years, pababa siya. Hanggang kay Jesus, 0, no? Nung pinanganak si Jesus, 0 AD yun. So, nakabase kay Jesus. Okay? Ang ibig sabihin ng Jeremiah, introduction lang natin muna ngayon. Jeremiah means Yah will exalt or Yah loosens. Basahin natin, ano? The words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests who were in Anathoth in the land of Benjamin. Nasa land sila na Benjamin. Alam naman natin na may 12 tribes, di ba? Pero sila, nasa land sila ng Benjamin. So most likely, lahi ni Benjamin, si Jeremiah. Kasi doon sila nakatira sa land ni Benjamin. To whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Amon, king of Judah, in the 30th year of his reign. So in the 13th year of the reign of Josiah, anak siya ni Amon, king of Judah. Hindi siya king of Israel kasi nga nahati nga yung kingdom, di ba? So doon siya, prophet siya sa Judah, si Jeremiah.
Yun yung kanyang prophet, nung time frame ng kanyang pagiging prophet, timeline. It came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, until the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, until the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. Ganyan natin. Okay. Huli, no? Hanggang sa until the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month, naging captive na yung Jerusalem. Kaysa yung Jerusalem under ng Judah yon. So yun yung timeline ng pagiging prophet niya. Nagsimula siya sa kay King Josiah hanggang kay Jehoiakim hanggang kay Zedekiah, hanggang sa nawala ang Jerusalem, naging captive in the 5th month of the 11th year na king si Zedekiah. May nakakaintindi kaya? So si Jeremiah, anak siya ni Hilkiah, na priest in Anathoth, land of Benjamin. Verse 4, then the word of the Lord came to me, saying, verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Ganon ang pagkakatawag kay Jeremiah. Bago pa man siya na-form sa womb or sa tiyan ng nanay niya, kilala na siya ni Almighty Father. Bago kay panganak, sanctified na siya. No? He was set apart from the rest. Si Jeremiah, pinili na ni Almighty Father. Bago pa man ipanganak. Ganon tayo. Lahat tayo, bago tayo ipanganak, bago tayo maging tao na buo, nailabas na magulang natin, alam na ni Almighty Father kung sino tayo, kung ano tayo. Kilala niya tayo. I ordained you a prophet to the nations. Pinili siya ni Almighty Father na maging prophet sa nation ng Judah. And also, ngayon pa rin, dahil itong prophetic book ni Jeremiah, applicable sa atin to. Dahil hindi pa rin to nangyayari. No? Naintindihan ba ninyo? Hindi pa to nangyayari. Yung mga salita ni Almighty Father dito, parang kay Isaiah, parang kay Zechariah, parang kay Ezekiel, no? Prophetic book. Hindi pa nangyayari. At nire-reveal ni Almighty Father ang sarili niya sa bawat mga prophetic books. Unti-unti siyang pinapakilala, hindi nag-hold back si Almighty Father ng kahit anong information from us. At ito nga ang Bible, yung manual natin, instructions para sa atin kung paano tayo mamumuhay na binabaliwala ng mga tao. Kaya nagkakandaloko-loko ang buhay natin, binabaliwala natin ang Bible. Verse 6, then said I, sabi ni Jeremiah, Lord God, behold, I cannot speak for I am a youth. Bata pa si Jeremiah nung tinawag siya ng Almighty Father. Nung inassign siya na maging prophet, na umpisa na siyang magsalita sa mga tao, bata pa siya. I am a youth, no? Kalagay dito. Anong verse to? 6. Naar. Youth is naar in
Hebrew word na R. (5-8-8). But the Lord said to me, do not say I am youth. Huwag mo sabing bata ka pa. For you shall go to all to whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Dahil kung kanino kita ipapadala, magsasalita ka. Kung ano man ang isabihin ko sa iyo, yun ang ipapasabi mo sa mga tao. So nakalagay dito, the word of the Lord came to me. Walang sinabi na the Lord showed himself to me. So, naririnig. Okay? Kasi nga, bakit narinig? Bata pa lang siya, nasa womb pa lang siya before he was formed in the womb. Kilala na si Jeremiah at he was sanctified already before he was born. Na maging prophet siya sa mga tao. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you. Huwag kang matakot sa mga mukha nila, sabi ni Almighty Father. Dahil kasama mo ako. Kasama mo ako lagi pag magsasalita ka sa mga tao. Sabi ni Almighty Father. At isa-save kita, I will deliver you. I-save kita, ako ang kasama mo. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Nilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. No? So ito ay isang vision or dream. Parang kay Samuel. Nung tinawag si Samuel, it's a vision. It was a dream. No? Nakikipag-usap si Almighty Father. Dreams and visions. Verse 10. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms. Tignan mo, ikaw ngayon ang magsasabi sa lahat ng mga tao. To root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. So tatlong klase ang gagawin ni Jeremiah. To root and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. Ano yun? To root out, tatanggalin yung mga mali. Ipo-pull down, aalisin yung mga mali. To destroy, sisirain yung mga maling paniniwala, maling ugali, maling patakaran, and to throw down, itatapon. No? Sisirain at itatapon. At to build and to plant, para makapagsabi ng magagandang salita, para makapag-build at makapagtanim. Una muna, no, tatanggalin. Root out and pull down. Nakaugat kasi. May ugat. To destroy and to throw down. Tapos pagkahila, sisirain at saka itatapon. Pagkatapos, magbi-build naman siya at magpa-plant. Magtatanim at magbi-build. No? Ganun ang ginagawa ng mga prophets. Utos ng Almighty Father kay Jeremiah. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Jeremiah, what do you see? Verse 11, and I said, I see a branch of an almond tree. Kasi nga, vision to. Kaya, Jeremiah, anong nakikita mo? So, a branch of an almond tree. Why almond tree? Branch of an almond tree. Yung almond tree, no? A symbol of rebirth and new life.
At saka yung almond trees, kailangang pinuprune. Tinatanggal yung mga pangit na mga branches tuwing winter or dormant season para makapag-promote ng growth at saka tanggalin ang mga diseased or dead limbs. Tanggalin din yung mga basura sa area para matanggal yung mga namamahay na mga peste. Kaya yun ang nakita pinakita ni Almighty Father kay Jeremiah, na siya yung magpuprune ng almond tree, dahil yung almond tree, symbol of rebirth and new life. Tatanggalin yung mga nabubulok, yung mga mali, no? Pag tinanggal yung mali, i-apply natin to sa sinabi ni Almighty Father kay Jeremiah, yung almond tree, to root out and to pull down. Yung almond tree na pangit, root out and pull down. To destroy and to throw down. To destroy, sisirain, o ititrim, no? And to build and to plant. Magtatanim uli, no? Yon. Kaya yon ay pinakita ni Almighty Father kay Jeremiah, dahil yun ang kanyang gagawin, na i-apply naman niya sa mga tao. Verse 12, Then the Lord said to me, You have seen well, for I am ready to perform my word. Tama ka, sabi ni Almighty Father. You have seen well. Ready na ako na magsalita sa iyo. No? So binigyan muna ng introduction ni Almighty Father si Jeremiah. Tinuruan muna ni Almighty Father si Jeremiah. Nilagay ni Almighty Father yung kanyang mga salita sa bibig ni Jeremiah. And the word of the Lord came to me the second time. So pangalawang beses naman to. Unang beses yung unang beses, ito nasa verse 4. The second time naman itong nakalagay dito sa verse 13. And the word of the Lord came to me the second time, saying, What do you see? And I said, I see a boiling pot, and it is facing away from the north. So yung una, nakakita siya ng almond tree, branch ng almond tree. Yung pangalawa naman, ang nakita niya, ibang oras naman to. Kasi yung yung kagaya ng kay Isaiah, hindi naman araw-araw yun o isang araw lang nangyari yun, kundi mahabang panahon. No? Baka kasi akala ninyo isang episode lang. Mahabang panahon yun. Minsan darating ang salita ni Almighty Father, tapos after some time, makikipag-usap na naman si Almighty Father. Hindi yun hindi araw-araw o hindi yun na oras-oras na nagsasalita si Isaiah sa mga tao. Gaya ng kay Jeremiah, may time, no? Na tahimik si Almighty Father, may time na pag may gustong ipasabi si Almighty Father, saka lang siya magsasalita kay Jeremiah. Kaya nakikita niyo matagal yung time frame na naging prophet si Jeremiah hanggang sa pagtanda niya. Parang si Daniel, ganun din, no? Verse 14. Then the Lord said to me, Out of the north calamity shall break forth on all the inhabitants of the land. Ano ibig sabihin itong out of the north calamity shall break forth on all the inhabitants of the land? Alam na natin north, di ba? Usually, pag sinasabing north, asa ng north? North. Asang north, di ba? Out of the north calamity shall break forth. So, out from heaven, no? Magpapadala si Almighty Father ng disaster, tragedy, and it will be experienced by the people on earth. Yun ang north, heaven. Depende, no?
sa context. Verse 15, For behold, I am calling all the families of the kingdoms of the north, says the Lord. They shall come, and each one set his throne at the entrance of the gates of Jerusalem, against all its walls, all around it, against all the cities of Judah. Kingdoms of the north. Mga anak ng Diyos. Lahat ng family, tinatawag. Lahat ng family, lahat ng tao, tinatawag. Sila ngayon ay lalapit, magsiset up sila ng kanilang throne at the entrance of the gates of Jerusalem, against all its walls all around and against all the cities of Judah. So, our Almighty Father is calling us to present ourselves before Him and to state our case and plead to Him. Itong ibig sabihin ito. Verse 15. Verse 16. I will utter my judgments against them concerning all their wickedness, because they have forsaken me. So ito applicable pa rin to. Yung binabasa natin Jeremiah, Isaiah, Daniel, hindi pa rin tinatawag tayo ni Almighty Father. Ang tagal-tagal niya tayo tinatawag. Ito, kailan pa ba to? Si Isaiah. Si Jeremiah. ...640 BC. Ang tagal na. Pero, hanggang ngayon tinatawag pa tayo. Ang dami ng mga nagsalin lahi ng mga tao. No? Tinatawag pa rin tayo lahat. Napaka-patient ni Almighty Father. I will utter my judgments against them concerning all their wickedness. Up to now, wicked pa rin ang mga tao. Because they have forsaken me. Iniwan natin ang tatay natin. Burned incense to other gods. Nagsunog tayo ng insenso o nagtirik tayo ng kandila para sa mga foreign gods. Nagtirik ba kayo ng kandila para sa mga foreign gods? Sabihin nyo hindi. Nagtirik kayo. Nagtirik kayo ng kandila para sa mga namatay na mga kamag-anak ninyo. Bakit kayo magtitrik ng kandila sa mga namatay na kamag-anak ninyo? Para saan yun? So, sinasamba nyo yung mga kamag-anak ninyo. And worship the works of their own hands. Pati yung mga idols and images. Di ba gawa naman ng sarili nyo yung kamay yun? Kaninong kamay gumawa yun? Baka sabi nyo, hindi, it was blessed already. Sino nag-bless? Nag-bless yung holy Holy ang nag-bless. Holy ang nag-bless. Walang taong holy sa mundo. Na ngayon nandito sa mundo, walang holy. Ang holy lang si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit. Walang holy iba. Hindi, winisikan na yan ng kandila, ng tubig. Dinasalan yung tubig. Winisikan na yan. Gawa ng kamay ng tao. Madumi ang tao. Gumagawa siya ng kadumihan, tapos gagawa siya ng image. Ilalagay mo, uulitin na naman ba natin? Kasi ito'y nasa Bible Pero hindi kayo naniniwala kasi pwede ba magbasa tayo ng Bible? Para maintindihan ninyo. Baka sabihin nyo, lagi na lang yung image yan, lagi na lang mga sculpture, lagi na lang yung mga statue, pinag-iinitan. Hindi ko pinag-iinitan. Ito ang nakalagay sa Bible. Kung hindi nakalagay sa Bible, hindi ko sasabihin. Ganit si Almighty Father, hindi siya nire-respeto. Mas nire-respeto nyo, mas sinasamba ninyo ang mga gawa ng kamay ninyo. Mga inukit ng mga kamay ninyo, mga pininturahan ng mga kamay ninyo, nilagyan nyo ng barnes, nilagyan ng damit, ginawa ninyong manika, ginawa ninyong ano ba yun? Ano bang ginawa ninyo? May mga altar pa kayo. The earth is the footstool of our Almighty Father. Heaven is the throne of our Father.
Kaya hindi tayo makapagawa ng altar dito sa mundo. And if we pray to God. We look up to heaven. And we pray silently. We don't need images. We don't need to burn incense. We don't need to light a candle. For our Father, hindi yun ang kanyang kailangan. Ang kailangan niya, yung heart natin malinis. Yun ang gusto ni Almighty Father. Obedient heart. Humble heart. Contrite spirit. Hindi niya kailangan ng mga ginto o pera ninyo. Or magsunog kayo ng kung ano-ano. Tapos sumasamba pa kayo sa ibang mga gods. Tanggap ninyo. Hindi niyo pwedeng sambahin si Almighty Father. Isasama ninyo sa ibang mga foreign gods. Foreign gods na maraming mga kamay. Foreign gods na may patusok yung ulo. Foreign gods na may pangil. Nakita ko yung mga foreign gods na mga sinasamba ng mga tao. Lahat sila mayroong statue. Foreign gods na mataba. Foreign gods na kalbo. Hindi ganon. Foreign gods na tas walang damit nakaganon. Sash lang. Ano yun? Yung pag ganon lang na damit. Walang ganon. Ginagawa niyang Diyos yung mga cow, mga daga, elepante, ahas, mukhang tao, babaeng, ilan ang kamay nun? 10 ba kamay nun? Sinasamba ninyo. Hindi, baka sakaling yumaman kami. Baka sakaling yumaman kayo dito sa mundo. Pero ayaw ni Almighty Father. At pag ganun ang ginawa ninyo, alam na nyo na yun, Romans chapter 1, ha? Lahat ay kaparusahan ay kamatayan. Verse 17, therefore, prepare yourself and arise, and speak to them all that I command you. Mag-prepare ka na, sabi kay Jeremiah. At salitain mo sa kanila kung ano man ang iuutos ko sa iyo. Do not be dismayed before their faces, lest I dismay you before them. Bigyan ng warning din ni Almighty Father si Jeremiah. Sabi ni Almighty Father, mag-prepare ka na. Tumayo ka na, mag-prepare ka na. Makipag-usap ka sa kanila, kung ano ang sasabihin ko, yun ang sasabihin mo. Huwag kang madismaya sa kanilang mga mukha. Huwag kang ma-discourage, okay? Ma-disheartened sa kanilang mga mukha. Huwag kang ma-demoralize sa kanilang mga mukha, ma-distressed or intimidated sa mukha ng mga tao. Sabi ni Almighty Father, lest I dismay you before them. Dahil pag ganun ang ginawa mo, pag nadismaya ka sa mga mukha nila, ikaw ang ididismaya kita sa kanila. I-demoralize kita sa kanila, sa harap nila. May warning din si Almighty Father kay Jeremiah. Dahil nagtitiwala si Almighty Father kay Jeremiah, pinapalakas ni Almighty Father ang loob ni Jeremiah. Kasi nga si Jeremiah, youth pa siya, bata pa siya. No? Verse 18. For behold, I have made you this day a fortified city and an iron pillar, and bronze walls against the whole land, against the kings of Judah, against its princes, against its priests, and against the people of the land. So, our holy God has made Jeremiah secured and protected, no? Kasi ginawa siyang fortified city. Si Jeremiah, pag sinabing gagawin kitang fortified city, magiging matapang ka, tough ka, uncompromising, unyielding. Si Almighty Father. Nakakatuwa si Almighty Father. Ganun ang ginawa niya kay Jeremiah. Naging tough si Jeremiah. Fortified city. And an iron pillar. Ano ba yung iron pillar? Pag sinabing ginawa kitang iron pillar, para kang bakal, no?
strong-minded, non-compliant, or tough not to crack. Ganon, bullheaded. Hindi matitwist, obstinate. Okay? Ganon ang ginawa ni Almighty Father kay Jeremiah. Pinalakas niya ang loob, pinatibay niya ang loob, ginawa niyang full of wisdom si Jeremiah. Unwavering, toughened, determined, unrelenting. Kasi nga bata pa si Jeremiah. Pero lahat ng mga prophet ni Almighty Father, ganoon ang ginagawa niya, gaya ng kay Moses, no? Verse 19, they will fight against you, but they shall not prevail against you. For I am with you, says the Lord, to deliver you. Binigyan na ng heads up ni Almighty Father si Jeremiah. They will fight against you. Makikipaglaban sila sa inyo. Aawayin ka nila. But they shall not prevail against you. Ibig sabihin, they will never conquer you or triumph against you. Hindi sila mananalo sa iyo. Sabi ni Almighty Father, for I am with you. Pagkasama natin si Almighty Father, panalo tayo lagi. So Almighty Father tayo magtitiwala. Says the Lord, to deliver you. Isisave kita. I-rescue kita. Ipoprotektahan kita. Kahit anong mangyari. Sabi ni Almighty Father. Kaya, huwag kang matatakot. Aawayin ka nila. Pero hindi sila mananalo sa'yo. Kasama mo ako. Sabi ni Almighty Father. Binigyan ni Almighty Father ng assurance si Jeremiah. Ginawa ni Almighty Father na gawing speaker niya, tagapagsalita niya, prophet niya, si Jeremiah. Dahil nilagay ni Almighty Father yung kanyang salita kay Jeremiah, at nung nasa tiyan pa lang si Jeremiah, pinili na siya ni Almighty Father. Bago pa man siya nabuo sa womb, alam na ni Almighty Father. Before I formed you in the womb. So, wala pa, no? Hindi pa nangyayari. Alam na ni Almighty Father, ito ang si Jeremiah. Gagawin ko siyang prophet. Gagamitin ko si Jeremiah bilang tagapagsalita ko. Magbibigay ng warning sa mga tao. Ang gagawin niya ay to pull out and to to root out and pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant, no? Ito ay dahil sa mga taong nakagawian laing kasalanan. Kaya dapat nang tanggalin ang ugat. Dahil ugat yung kasalanan, may mga ugat-ugat yan. Kailangan tanggalin yung ugat para maging malinis. At sisirain dapat yung mga mali. Nang sa ganon, makapag-umpisa to build and to plant. Ang galing ng isip ni Almighty Father, di ba? Kaya ni Almighty Father gawin lahat dahil siya ang creator natin. Ito tayo sa Jeremiah, nasanay ako ng Isaiah. Jeremiah chapter 2. Moreover, the word of the Lord came to me saying, go and cry in the hearing of Jerusalem, saying, thus says the Lord, I remember you. So, pupunta siya sa Jerusalem. Go and cry in the hearing of Jerusalem. So, sa mga tao sa Jerusalem. Cry. Go and cry. Ibig sabihin ng cry, yung isigaw mo. Thus says the Lord, I remember you, the kindness of your youth, the love of your betrothal, when you went after me in the wilderness in a land not sown. So si Almighty Father, nire-reminisce niya, inaalala niya yung mga past na
Dati, sabi ni Almighty Father, naalala kita, yung bata ka pa. Ibig sabihin, nung nandun pa, yung mga na sa wilderness pa, yung mga lahi ng Judah or Israel, na inalala ni Almighty Father, kindness of your youth, masunurin ka, mahal mo ko, the love of your betrothal, committed ka sa akin. When you went after me in the wilderness, sumunod ka sa akin in a land not sown. Sinunod mo lahat ng mga utos ko. Sabi ni Almighty Father, Israel was holiness to the Lord, the first fruits of his increase. All that devour him will offend, disaster will come upon them, says the Lord. So, nung time na yon, yung Israel, it's correct in the eyes of the Lord. Tsaka yung first fruits niya, very abundant, prosperous. All that devour him will offend. Lahat ng nangaaway sa Israel, natatalo. Because si Almighty Father ang nag-protect. Disaster will come upon them. Sa mga nangaaway sa Israel, ang nangyayari, disaster. Nagkakandaloko-loko ang buhay ng mga tao na nakikipag-away sa Israel dahil pinoprotektahan ni Almighty Father yung kanyang mga anak. Kaya puro mga tragedy at mishap or ruin ang mga nakikipag-away sa Israel. Inalala ni Almighty Father yun. Hear the word of the Lord, verse 4. O house of Jacob and all the families of the house of Israel, thus says the Lord, what injustice have your fathers found in me, that they have gone far from me, have followed idols, and have become idolaters. Itinugtong ni Almighty Father, dati masunurin ka sa akin, mahal mo ko, pinadala kita sa wilderness, sumunod ka sa akin. Yung mga nangaaway sa'yo, pinotektahan kita. Prosperous ka, abundant ka, plentiful, hindi ka kinukulang. Pero, sabi ni Almighty Father dito sa verse 5, anong injustice ang nagawa ko? Sabi ni Almighty Father, nakakaawa si Almighty Father siya pang nagtanong sa mga tao. Sa atin, anong injustice ang nagawa ko sa inyo? Anong kamalian? Anong crime? Anong sinaktan ko ba kayo? Yung mga fathers mo, sinaktan ko ba? Na kaya sila napalayo sa akin. Anong ginawa ko? Sabi ni Almighty Father, yung tatay natin. Tayo. Bakit tayo malayo kay Almighty Father? May ginawa ba sa ating mali si Almighty Father? Bakit tayo puro mga kasalanan ang ginagawa? Have followed idols. Bakit masinunod nyo yung mga idols, mga statues, mga images, mga iba-ibang mga tao ang sinasamba ninyo na namatay na. Tapos binibigyan niya ng importansya. And have become idolaters. Naging sumasamba na kayo. Sinundan nyo at sinamba ninyo. Ano ang nagawa kong krimen? Sabi ni Almighty Father. Anong kamalian ang nagawa ko? Kayo, bakit kayo sumasamba sa mga idols? Anong kamalian na nagawa ni Almighty Father? Para saktan natin yung tatay natin. Kaya tayo patuloy nagkakasala. Bakit? Anong ginawa ni Almighty Father? Wala sa atin ginawa si Almighty Father. Puro kabutihan na binibigay niya sa atin. Lahat ibinigay na sa atin ng tatay natin. Kulang pa ba? Ano ang kulang? Kahit si Jesus ibinigay niya. Ano ang kulang? Verse 6. Neither did they say, where is the Lord? Hindi ako hinahanap, sabi ni Almighty Father. Who brought us up out of the land of Egypt. Tinanggal sa lugar ng kasalanan. Who led us through the wilderness
na kasama, sinamahan ko kayo sa isang lugar na, na barren. Sabi ng Almighty Father, through a land of deserts and pits. Sa lugar na puno ng disyerto, dry land, at puno ng mga pits. Through a land of drought and the shadow of death, through a land that no one crossed and where no one dwelt. Ano ang kasalanan ko? Sinamahan ko kayo. Iningatan ko kayo. Ako ang nanguna para makapunta kayo sa bahay ninyo. Pinotektahan ko kayo, pinakain ko kayo, iningatan ko. Anong krimen na nagawa ko? Iniwan niyo ako. Hindi niyo ako hinanap. Hindi natin hinahanap yung tatay natin. Kailan niyo huling hinanap si Almighty Father? Kailan niyo huling kinausap si Almighty Father? When was the last time that you talked to the Almighty Father? Talking to the Almighty Father without facing any idols. Ayaw ni Almighty Father ng idols. It's an abomination. Dahil hindi yun ang mukha ni Jesus. Hindi yun ang mukha ni Almighty Father. At kung sino man yung sinasamba niyo, sino yun? Mga santo ninyo, mga apostles. Hindi nagpapasamba ang mga apostles. Sino bang mga tao? Kilala ba ni Almighty Father? Kahit hindi kilala ni Almighty Father, sinasamba ninyo. Verse 7, I brought you into a bountiful country to eat its fruit and its goodness. But when you entered, you defiled my land and made my heritage an abomination. Binigyan ko kayo ng magandang lupain. May mga fruits, vegetation, makakakain kayo, hindi kayo magugutom. Pero nung nakarating kayo, sinira ninyo yung lupain. Binaboy ninyo. Dinumihan ninyo. Paano pa din natin dinumihan ang lupain ni Almighty Father? Sakim, greediness, selfishness, pananakit sa kapwa-tao, directly and indirectly. Verse 8, the priest did not say, where is the Lord? And those who handle the law did not know me. Nangyayari ito ngayon. Hindi lang noon. Ngayon din to. The priests did not say, where is the Lord? Hindi hinahanap si Almighty Father. Ano ang hinahanap nila? Mga religious leaders, ano ang hinahanap ninyo? Tithes and offering. Kung saan kayo gaganda ang buhay, yun ang hinahanap ninyo. Pero si Almighty Father, hindi hinahanap. Nagkanya-kanya kayo. Meron ako isa nakita, no, na isang preacher, umalis siya sa dati niyang congregation. Pero hindi siya yung pinaka-senior pastor dun eh. Pero umalis siya sa congregation, naggawa siya ng sarili niya, online. Online siya. So, gusto kong makita kung totoo ba siya. Tapos habang binabrowse ko yung pictures sa Facebook niya, sa social media, nakita ko may kasama siyang motivational speaker. Yung motivational speaker na yon ang pinapromote nun ay pagpapayaman ng tao ng earthly possessions. Naintindihan niyo? Materialistic. Yun ang kasama niya sa picture. Sabi ko, ay, hindi pwede to. Hindi to. Mali. Kasi kilala ko yung lalaki na nakasama niya. So, nakikipag-associate siya sa isang tao na ang pinopromote ay to gain earthly possessions or material things, no? Yun ang kasama niya sa picture. So, ibig sabihin, online siya nagpipreach, no? Pero there will come a time, mag-establish siya ng kanyang sariling
congregation. Dahil wala pa siyang building. Nag-iipon pa siya ng kanyang funds. Hindi yun ang gusto ni Almighty Father. Nagkanya-kanya na yung mga preachers. Ba't nagkanya-kanya kayo? Ba't hindi kayo magsama-sama? Gusto niyo lagi lahat kayo leader. Ha? Gusto lahat silang nangunguna. Bakit? Para hawak nila yung pondo. Yun ang inuuna, imbis na si Almighty Father, imbis na yung utos ni Almighty Father. Nakalimutan na yung utos ni Almighty Father. Yung sectarianism, ha? First Corinthians chapter 1 verse 10 to 17. Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. For it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Chloe's household, that there are contentions among you. Now I say this, that each of you says, I am of Paul, or I am of Apollos, or I am of Cephas, or I am of Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were you baptized in the name of Paul? Ayaw ni Almighty Father. Nung naghihiwa-hiwalay yung mga anak niya, iba-iba ang mga sinasabi. Ano ang sasabihin natin? Yung nasa Bible. Ito, pag-usapan natin. Ba't iba-iba kasi ang sinasabi ninyo? Kaya nga nakalagay dito, the priest did not say, where is the Lord? Hindi hinahanap si Almighty Father. And those who handle the law did not know me. Hindi ako kilala. Sabi ni Almighty Father, yung nag-handle ng law. Yung law, galing kay Almighty Father yan. Yung bawal pumatay, bawal ang hindi tama ang pumatay. Lahat ng law, galing kay Almighty Father. Mahalin mo yung kapwa-tao mo. Galing kay Almighty Father. Yan. The rulers also transgressed against me. Nagkasala din ang mga rulers or yung mga namumuno sa society. Nagkasala rin sa akin, sabi ni Almighty Father. The prophets prophesied by Baal. Si Baal. Kilala na si Baal? Yun ang kanilang pinaprophesy. Si Baal. And walked after things that do not profit. Ano yung walked after things that do not profit? Yung mga bagay na hindi nagpa-profit, na akala natin nakaka-profit tayo. Yung tungkol sa pangkukuha ng equity, no? Akala nyo nakaka-profit kayo. Hindi yun ang tunay na nakaka-profit. Ano ang tunay na nakaka-profit? Nag-iipon tayo ng treasures in heaven. Yun ang true profit. Nawala na ang turo ni Almighty Father sa mga congregation. Ang turo na lang lagi kung paano yayaman dito sa mundo. Hindi tinuturo kung paano makakapag-save ng treasures in heaven, because that is the real treasure. Our treasure is the Almighty Father. He is our inheritance. And Jesus Christ, why can't you understand it? Verse 9, therefore I will yet bring charges against you, says the Lord. And against your children's children, I will bring charges. Nakalagay din dito, di ba, sa Book of Isaiah, I will repay.
It's same thing here. Therefore, I will yet bring charges against you, says the Lord, and against your children's children, I will bring charges. For pass beyond the coasts of Cyprus and sea, send to Kedar and consider diligently and see if there has been such a thing. Has a nation changed its gods, which are not gods, but my people have changed their glory for what does not profit. Iniba ng tao. Kaya nga ang utos ni Almighty Father kay Jeremiah, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. Kaya ito ang pinapasabi niya. Lahat ng mga mali, i-root out, tatanggalin. Yung mga nakasanayan ng tao, tatanggalin. Mga kamalian na ginagawa. For pass beyond the coasts of Cyprus and sea, send to Kedar and consider diligently. Isipin yung mabuti, sabi ni Almighty Father. Isipin yung mabuti. No? Send to Kedar. Kedar means dark one. And consider diligently and see if there is such a thing. Tignan niyo mabuti. At kung meron nangyayaring ganito, sabi ni Almighty Father. Ha? Has a nation changed its gods, which are not gods? Nag-iba sila ng Diyos na ang ipinalit nila ay hindi Diyos. But my people have changed their glory for what does not profit. Pero yung mga anak ko, iniba nila ang kanilang gloriousness sa isang mga bagay na hindi sila makakapag-profit. So we are now rooting out and pulling down. Based here on the word of the Lord. Verse 12. Be astonished, O heaven, at this, and be horribly afraid. Be very desolate, says the Lord. Magiging desolate ka, magiging barren ka, magiging unfruitful ka. Being desolate doesn't necessarily mean it's literal na desolate, no? Kundi yung pagkatao mo, yung buhay mo, lagi kang maghahanap ng lagi kang kinukulang. Okay? Di ba ang tao laging kinukulang? Ha? Hindi, kailangan ko ng ganyan. Dapat mag-ipon ako ng ganyan. Baka kulangin ako eh. Hindi, kaya ang tao ngayon ganito eh. Desolate siya. Laging kulang. Kahit sobra-sobra ang pera sa bangko, hindi, kulang eh. Kinukulang. Parang hindi ako satisfied. Hindi kontento. Yun ang very desolate. Ganun ang puso ng tao. Hindi makontento, hindi masatisfied. May void sa puso. Bakit? Kasi nga, nag-iba sila. They change their glory for what does not profit. For my people have committed two evils. Ano yung two evils na yun? They have forsaken me, the fountain of living waters. Yun ang una na two evil things, from the two evil things, no? Na sinasabi ni Almighty Father. Ano ang una? They have forsaken me, the fountain of living waters. Kay Almighty Father, nanggagaling yung living waters, yung contentment, yung satisfaction, yung joy. Kay Almighty Father galing. Pero iniwan natin siya. Anong pang pangalawa? And hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. So yung pangalawa, no? Nag-iipon sila, pero wala silang maipon. Laging kulang. Yun ang sabi ni Almighty Father. Laging kulang. Wala silang maiipon. Wala silang profit.
dahil iniwan nila ako. Ito ang kanilang ginawa. They have committed 2 evils. Lagi tayong tinuturuan ni Almighty Father. Kasi mahal niya tayo. Pag natahimik na si Almighty Father, doon na tayo matakot. Pag hindi na niya tayo kinakausap, pag hindi na tayo pinagsasabihan, doon na tayo matakot. Ibig sabihin nun, pinabayaan na tayo ni Almighty Father. So ngayon pa lang, pinagsasabihan tayo ni Almighty Father. Matuto tayo. Tayo to. Wag mong sasabihin na hindi, time yan ng Israel. Time pa din ng unang pa. Hindi. It's applicable up to now. Ganito ang ginagawa natin, di ba? Ngayon, tinuturo na tayo ni Almighty Father. Naiintindihan ko na. Nagpapasalamat ko kay Almighty Father na pinapaintindi niya sa akin. At sinashare ko rin sa inyo. I have a responsibility to share to people. Nakakalungkot isipin na nasasaktan natin yung tatay natin. Yung totoong nagmamahal sa atin, sinasaktan natin. Tapos yung mga taong walang pakialam sa atin, yun ang ating pinapasaya. Pero yung totoong nagmamahal sa atin, binabaliwala natin. We are so wicked. Sana maisip natin, araw-araw isipin natin yung tatay natin, yung kabutihan niya, yung blessings niya, yung pagmamahal niya. Nang sa ganun makapag-ipon tayo ng treasures in heaven. At hindi malagay sa mga broken cistern, kundi yung treasures in heaven, si Almighty Father yun. Siya ang ating inheritance, saka si Almighty Father. Si Almighty Father, saka si Jesus Christ. Sila ang ating inheritance. Susunod na lang yung eternal life, yung to rule with Jesus in heaven. Susunod na lang yun. Ang primary na inheritance natin, si Almighty Father. At tayo ang kanyang inheritance. Tayo ang kanyang kayamanan. Wala tayong value, pero kaya Almighty Father, we are priceless. Yung mga tao, binabaliwala tayo, pero kay Almighty Father, hindi. Mahal na mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya pinagsasabihan niya tayo. Kinakausap niya tayo ngayon. Thank you, and God loves us all so much.